Nasa loob ka ng isang madilim na pasilyo, naghihintay na pagbuksan ng pintuan. Pilit mong kinakalma ang iyong sarili ngunit napakalakas ng kabog ng iyong puso. Makalipas ng napakatagal na paghihintay, sa wakas ay nagbukas na ang malaking pintuan at ikaw ay sinalubong ng malakas na hiyawan. Naglakad ka patungo sa buhangin ng arena para harapin ang kapwa mo gladiator sa isang labanan sa kamatayan. Ang senaryo na iyong napakinggan ay karaniwang simula ng mga gladiatorial fights noong panahon ng mga Romano. Para sa episode nating ito, ating pagkwentuhan ang kasaysayan ng mga notorious ngunit kahangahangang mga gladiator. Pero bago iyan, nais ko munang batiin ang ating comrade na sina VJ Jeliege, Muel Palek ng Banga, South Cotabato, Vincent Baredo, Fox Lujane Channel ng Marawi, Richard Manalo ng Bicol, Leo Jan Paklibar, Miloy Works ng Cebu, Angelo Sabanto ng Dasmariñas Cavite, GTRVJ ng Ballarat, Australia, at Robert Yu ng Vicenza, Italy. Maraming salamat mga comrade sa walang sawang pagsuporta sa ating channel. Kung nais ninyong may shoutout sa ating susunod na episode, magkomento lamang sa ibaba at sabihin kung ano nga ba ang inyong pinakapaboritong historical event. Ang mga gladiator ay mga mandirigmang sinanay para lumaban sa arena para tugunan ang pangangailangan ng mga Romano sa marahas na entertainment. May hahalin tulad natin ang mga gladiator sa mga batikang atleta sa kasalukuyan kagaya ng mga boksingero, UFC fighter at mga basketball player. Ngunit ang kanilang trabaho ay mas madugo at pwedeng magwakas sa kamatayan. Ngunit paano nga ba nagsimula ang kulturang ito? Ang terminong gladiator ay nagugat pa sa salitang gladius, ang tradisyonal na maikling espada ng mga Romano. Kaya naman, ang gladiator ay nangangahulugang taong gumagamit ng gladius. Ang kasaysayan ng mga gladiator ay nagsimula pa halos 200 taon bago ang panahon ni Julius Caesar. Ayon sa tala ng ancient historian na si Livy, naganap ang pinakaunang gladiator fight noong 264 BCE bilang ritual sa kamatayan ng isang mahalagang tao sa Rome. Ito ay dahil naniniwala ang mga ancient Romans na ang bawat isa ay may utang sa mga Diyos at maaari itong mabayaran sa pamamagitan ng pagpapadaloy ng dugo mula sa mga labanan. Sa unang labanang ito, tinatayang 3 pares ng mga alipin ang naglaban-laban hanggang kamatayan. Kinalaunan, naging bahagi ng kultura ng mga mayayamang tao sa Rome ang pagpapalaban sa mga alipin para parangalan ang mga mahalagang taong namatay o para sa mga mahalagang pangyayari. Isang halimbawa nito nang pasimulan nila ang isang gladiatorial fight nang sila ay matalo sa Battle of Cannae. Sa labanang ito, pinalibutan ng mga Carthaginian ang mga Romano at sila ay inubos. Para makahingi ng tulong sa mga Diyos, ilang pares ng mga alipin at gladiator ang naglaban-laban hanggang kamatayan. Pagsapit ng 105 BCE, ilang mga politiko ang nagdala at nagpakita ng mga gladiator at demonstration fight sa mismong syudad ng Rome. Lubos itong nagustuhan ng mga manonood, parehong mga ordinaryo at high-class na mamamayan, kaya naman agaran itong ginawang bahagi ng religious festival ng mga Romano. Ang mga mandirigmang ito ay nagmumula sa iba't ibang sources. Kadalasan sila ay mga alipin, mga convicted na kriminal o mga bihag ng digmaan. Gayunpaman, bukas din ang ranggo ng mga gladiator sa mga desperadong Roman citizen kung saan kanilang isinusuko ang kanilang kalayaan kapalit ng pagkain at pag-aalagang ibinibigay sa mga gladiator. Bukod dito, hindi lamang pagkain, tirahan at pag-aalaga ang maaari kasi nilang matanggap, kundi magkakaroon din sila ng pagkakataon na maging mayaman at tanyag. Ilang katangian ang hinahanap ng mga recruiter para sa mga nagnanais na maging gladiator. Pinapaboran ng mga recruiter na ito ang mga kalalakihang nasa edad 20, may tangkad na 5'7", may magandang pangangatawan at walang karamdaman. Ang mga payat, matataba at iba pang hindi qualified ay nagiging ordinaryong alipin o di kaya'y pinauuwi na lamang kung sila ay mga Roman citizen. Ang mga swerteng mapipili ay tinuturing ng mga bagitong gladiator na tinatawag na tiro kung saan ipinadadala sila sa mga ludus o gladiator school para sa matinding training.
Kumpara sa mga Spartan at Legionary na ang training ay nakafocus sa endurance, stamina at team tactics, ang training ng mga gladiator ay nakatuon sa pagpapalaki ng katawan at pagpapabuti ng kanilang showmanship para maging mas kaaya-aya sila sa paningin ng mga manonood. Ang training ng mga bagitong gladiator na ito ay nahahati sa 4 na araw. Sa unang araw, nagsasagawa sila ng maikli ngunit high intensity workout. Ang ikalawang araw naman ay nakalaan para sa pinakamatinding exercise kung saan maghapon silang nagbubuhat at tumatakbo. Ang ika-4 na araw naman ay nakalaan para sa pahinga. At ang ika-4 na araw naman ay para sa medium intensity workout. Makalipas ng 4 na araw, muling magsisimula ang siklo. Ang training program na ito ay dinisenyo para magkaroon ng salitang araw ng pahinga at exercise para palakasin ang kanilang katawan nang hindi sila nai-injury. Kung pamilyar kayo sa training program na ito ay dahil kahalintulad nito ang exercise program na mayroon ang mga bodybuilder sa kasalukuyang panahon. Sa paghuhukay ng mga archaeologists, kanilang natagpuan sa mga ludus ang iba't ibang uri ng mga dumbbells na may bigat na 4 pounds hanggang 200 pounds kada isa. Kaya naman, pwede nating i-assume na mga gladiator ay nagsasagawa ng mga bicep curl, squats, deadlift at iba pang mga exercise na ginagawa pa rin sa kasalukuyan. Sa kabila nito, bagamat malaki ang katawan ng mga gladiator, hindi ito kasing hubog kagaya ng mga bodybuilder dahil kinakailangan nila ng taba sa katawan. Ang taba ay nagsisilbing karagdagan proteksyon sa mga hiwa, saksak at hampas. May kita ang itsura ng mga gladiator sa mga mosaic sa Roman Coliseum kung saan may kita na napakalaki ng kanilang katawan ngunit sila ay may kaunting taba sa katawan. Bukod sa pagpapaganda ng katawan, ang mga gladiator ay sumasalang din sa matindi at specialized na weapons training na kaiba sa mga tinatanggap ng mga sundalo. Kumpara sa mga sundalo na nakatuon sa paglaban kasama ang kanyang mga comrade, ang weapons training ng mga gladiator ay nakatuon sa isahang labanan at showmanship o para gawing kaaya-aya tingnan ang kanilang labanan. Ayon sa obserbasyon ng isang Roman author na si Quintilian, hindi sapat na maging mahusay sa labanan ng gladiator kundi dapat nakalilibang din siyang panoorin. Kaya naman, ang mga gladiator ay gumagamit ng mga fake, feints at kakaibang atake kagaya na lamang ng patakbong pagtaga at pagpatid sa mga kalaban. Sa patnubay ng mga doktore o trainer, ang mga gladiator ay nag-iensayo gamit ang mabigat na espadang kahoy na paulit-ulit na hinahampas sa troso. Ang bawat espadang kahoy na ito ay may dobleng bigat kaysa sa mga karaniwang espada. Ginagawa nila ito para pataasin ang kanilang muscle endurance. Bukod sa bodybuilding at weapons training, dumadaan din sa matitinding running exercise ang mga gladiator para mapataas ang kanilang stamina. Napakalaki din ng gampanin ng nutrisyon sa training ng mga mandirigmang ito. Para tustusan ang kanilang napakabigat na training at mapalaki ang kanilang katawan, ang mga gladiator ay kinakailangang kumain ng aabot sa 6,000 calorie kada araw. Kumpara sa mga ordinaryong Filipinong lalaki, kumakain lamang tayo ng 2,400 calorie kada araw. Sa tala ng isang gladiator school, ang isang gladiator ay kumakain ng 1 kilong barley, 1 uri ng butil, 1 kilong beans, kalahating kilong mga gulay at kalahating kilong iba't ibang mga prutas. Mapapansin na kapos sa protein at calcium ang diet na ito. Ito ay dahil mahal ang karne sa panahong ito at hindi nila sasayangin ang mga ito sa hindi pa sikat na gladiator. Bilang solusyon, ang mga bagitong gladiator ay kumakain ng isang espesyal na protein shake na gawa sa pinulbos na buto ng hayop at tostadong gulay. Ang kombinasyon na ito ng training at diet ng mga gladiator ay naging napakabisa. Sa pag-aaral ng mga archaeologists, kanilang natuklasan na ang mga buto ng mga gladiator ay doble ang tibay kaysa sa mga ordinaryong tao. Sa puntong ito ng kanilang training, ang mga bagitong gladiator ay dadaan sa masusing selection process kung saan sila ay magiging bahagi ng iba't ibang gladiatorial houses at sila ay pagkakalobanan ng kanilang permanenteng role sa arena. Para sa mga mamalasing hindi mapili, ang mga gladiator na ito ay malalagay sa mga mababang posisyon kung saan
Isasabak sila sa mga hindi balanseng labanan kung saan malaki ang tsansa na sila ay masawi. Sa kabilang banda naman, ang mga mapipiling gladiator ay mapapabilang sa mga gladiator houses na may kanya-kanyang fighting at equipment style. Ang bawat houses na ito ay may sariling kultura at rules na dapat sundin. Sa pagkakataong ito, ang mga gladiator ay hindi na lamang lumalaban para sa kanyang sariling kapakanan at karangalan, kundi para sa houses na kanyang kinabibilangan. Ang bawat houses ay may katumbas na gladiator type na sinadyang magkaroon ng advantage at disadvantage para gawing mas nakalilibang ang mga labanan. Halimbawa na lamang, ang mga mandirigmang may malaking pangangatawan ay kadalasang ginagawang Murmillo type gladiator. Isa itong strength type na mandirigma na may mabigat na helmet, malaking oblong na panangga, makapal na arm guard at leg armor. Armado din ito ng maikling espada. Ito ang pinaka-armored na gladiator type. Gayunpaman, ang proteksyon na dala ng kanyang baluti ay may negatibong epekto sa pagkilos niya. Mabigat ang mga equipment na dala ng mga Murmillo, sanhi para maging lubos na nakakapagod ang kanilang pakikipaglaban. Dagdag pa dito ang kanilang helmet na labis na naglilimita sa kanilang paningin at paghinga. Binigyan din siya ng mas maikling armas, kaya naman dapat niyang habulin ang kanyang katapat. Para kontrahin ang mga disadvantage na ito, sinanay ang mga Murmillo na kaladkarin ang kanilang paa kaysa maglakad para hindi sila kagad mapagod at mapatid dahil hindi nila nakikita ang lupa. Ang mga maliliksing gladiator naman ay kadalasang nalalagay sa hanay ng mga retiarus. Sila ay armado ng trident at lambat. Wala silang panangga at helmet at tanging arm guard lamang ang mayroon sila para protektahan ang kanilang sarili. Ang kakulangan sa armor na ito ay napalitan ng kanilang kalayaang gumalaw at liksi. Itinuturing silang mga agility type na mga mandirigma at ipinantatapat sa mga Murmillo. Maaari nilang pagurin ang kanilang kalaban o patumbahin ang mga ito gamit ang kanilang lambat. Sa pamamagitan naman ng kanilang trident, kayang-kaya nilang saksakin mula sa malayo ang mga Murmillo na armado lamang ng maikling espada. Pantapat naman sa mga retiarus ay ang mga hoplomachus type na armado ng hoplon o bilog na panangga, mahabang sibat at espada. Meron din itong arm at leg guard at helmet. Mas armado at protektado ang hoplomachus kaysa sa retiarus, ngunit magaan din ang kanyang equipment, kaya naman kaya niyang makipagsabayan sa mga ito. Dahil sa katangiang ito, sila ang perpektong panlaban sa mga retiarus gamit ang kanilang mahabang sibat at baluti sa katawan. Gayunpaman, dahil hindi sila kasing bilis ng mga retiarus, mas madali sa mga Murmillo na habulin ang mga hoplomachus. Sa madaling sabi, dinisenyo ang mga gladiator houses na magkaroon ng kanya-kanyang kalakasan at kahinaan para gawing mas kapanapanabik ang mga labanan. May kukumpara natin ang labanan ng mga gladiator sa isang glorified na bato-bato peak. Bukod sa mga nabanggit, narito pa ang ilang uri ng mga gladiator. Una dito ang mga bestiarus o mga gladiator na lumalaban sa mababangis na hayop sa arena kagaya na lamang ng leon, elepante, rhino, jaguar at iba pa. Sumunod ay ang mga gladiatrix. Ito naman ang mga babaeng gladiator. Ang pinakamababang uri naman ng mga mandirigma ay ang mga noksi o mga kriminal na nagkasala ng mabigat at nakatadhanang masawi. Sila ay kadalasang isinasabak sa mga walang pag-asang labanan. Bago magsimula ang mga gladiatorial games, ang event ay pinamamalita muna sa buong lungsod at mga karatig na lugar. Kasama sa anunsyo ang petsa, pangalan ng mga gladiator at lokasyon. Isinasagawa ito para masigurong mataas ang attendance sa arena. Sa gabi bago ang labanan, ang mga gladiator ay hinahainan ng magarbong kainan bilang kanilang last meal kung sakaling sila ay masawi. Kumpara sa kaalaman ng nakararami, marami sa mga labanan ng mga gladiator ay hindi nagwawakas sa kamatayan kundi sa pagsuko. Tandaan na mga gladiator ay hindi disposable, kundi mga prize fighter na may hahalin tulad sa professional basketball player o boksingero. Kaya naman, nasa interes ng mga lanista na panatilihing buhay ang kanilang mga asset. Sa loob ng arena, kasama ng mga gladiator sa labanan ang Summa Rudis, isang senior referee na kadalasang dating gladiator din.
Mayroon silang otoridad na itigil ang labanan kung kinakailangan. Ginagawa nila ito para siguraduhin ang kalidad ng labanan kung sakaling pagod na ang mga gladiator o di kaya'y para iligtas ang buhay ng mga manlalaro. Kagaya ng nabanggit sa simula, hindi lahat ng labanan ay nagwawakas sa kamatayan. Maaaring itaas ng isang gladiator ang kanyang daliri para humingi ng misyo o pagsuko. Kapag humingi ng misyo ang isang mandirigma, maaaring itigil ang labanan at ipasa ang desisyon sa mga editor. Ang mga editor ay ang mga gladiator fight organizer. Kadalasan, pinahihintulutan ng editor ang misyo lalo na kung nagpakita ng husay ang gladiator. Gayunpaman, kung hindi nagustuhan ng editor ang performance ng gladiator na ito, kanyang ibinibigay ang desisyong sine missione, walang pagbawi. Ang gladiator na humingi ng misyo ay tuluyang pinapaslang. Ipinakikita ang desisyon na ito sa pamamagitan ng pagbibigay ng thumbs down. Inaasahan ang talo ng gladiator na ito na tapangan ang kanyang sarili at ibigay ng buong loob ang kanyang leeg sa kalabang mandirigma para mabigyan siya ng marangal at mabilisang kamatayan. Kung magpapakita ng kaduwagan ang sumukong gladiator sa pagkakataong ito, siya ay maaaring bigyan ng mandirigma ng masakit at mabagal na kamatayan. Para sa mga gladiator na nasawi sa marangal na paraan, ang kanyang katawan ay dinadala sa ilalim ng arena kung saan palihim itong ginigilitan ng leeg bilang kumpirmasyon sa kamatayan. Ang mga mas mayayamang gladiator ay pinagkakalooban ng burol at monumento para kilalanin ang kanilang karera bilang mandirigma. Makikita ang halimbawa nito sa isang puntod sa Verona kung saan nakalibing ang isang retiarus. Sa kanyang libingan nakaukit ang bilang ng kanyang mga panalo at talo, maging ang kanyang gladiator type. Ang mga mas may hirap na mandirigma naman ay inililibing sa mga sementeryong nakalaan para sa mga gladiator. Samantala, ang mga gladiator na nasawi sa hindi marangal na paraan o nagpakita ng kaduwagan ay unang pinupukpok ng martilyong kahoy o malet sa ulo sa harap mismo ng mga manonood para kumpirmahin ang kanilang kamatayan. Gayunpaman, ang mas malalang kapalaran na maaaring mangyari sa isang gladiator ay kung itinambak ang kanyang katawan kasamang iba pang bangkay nang siya ay buhay pa. Sa pagsapit ng panahon ni Augustus Caesar, lubos na naging popular ang gladiatorial fight kung saan tumaas ng sobra ang demand sa mga gladiator. Para sa mga kalalakihan ng Rome, ang mga gladiator ay kahulugan ng lakas at katapangan na dapat nilang iduluhin. Para naman sa mga kababaihan, ang mga gladiator ay nilalang ng pantasya. Kaya naman, ang pawis ng mga gladiator ay ibinebenta sa parehong kalalakihan at kababaihan bilang eliksir ng lakas at pampagana sa loob ng kwarto. Para maiwasan ang mabilisang pagkaubos ng mga gladiator at maprotektahan ang aset ng mga lanista, ipinagbawal ni Augustus Caesar ang sine missione o ang pagpatay sa mga sumusukong gladiator. Para sa mga ordinaryong mamamayan ng Rome, ang gladiatorial fight ay isa sa mga pinakakinasasabikang kaganapan sa buong taon. Libre ang panonood ng labanan sa arena. Bukod dito, binibigyan din ang bawat manonood ng tinapay na pwede nilang kainin habang sila ay nanonood. Kaya naman, ang kultura ng panonood ng mga gladiator ay tinatawag na bread and circus kung saan ang bawat isa ay pinagkakalooban ng madugong entertainment at pagkaing bubusog sa kanila. Ang gastos na ito ay kadalasang binabalikat ng mga lanista, mga politiko at maging mga mayayamang citizen na nagnanais pabanguhin ang kanilang pangalan. Bagamat madugo, ang gladiator culture ay naghatid ng ilang kabutihang dulot sa Roman society. Una, nagsanhi ito ng economic boost dahil sa paglaki ng mga industriyang kaugnay dito. Ang gladiator industry ay kinabibilangan hindi lamang ng mga mandirigma, kundi maging ng mga lanista, doktore, supplier, recruiter, performer, mga doktor at napakarami pang iba. Bukod dito, dahil sa pangailangan ng lugar kung saan gaganapin ang mga labanan, tumaas din ang industriya ng construction para magpagawa ng mga arena, kagaya na lamang ng dakilang Roman Colosseum na nangangahulugan ng trabaho sa libo-libong construction worker, engineer at iba pa. Napasigla din ng mga arena na ito ang local economy kung saan hindi mabilang na mga tindahan ang sumibol
para pagsilbihan ang napakaraming taong bumibisita para manood. Nakatulong din ang mga gladiatorial games na ito para sa mabilisang integrasyon ng iba't ibang kultura sa loob ng Roman Empire. Marami sa mga gladiator at kanilang mga kasamahan ang nagmumula pa sa iba't ibang bahagi ng imperyo, sanhi upang ma-expose ang mga tao sa iba't ibang kultura at lahi. Sa kasamaang palad, ang popularidad ng mga gladiator ay agarang sinamantala ng mga oportunista para sa kanilang sariling kapakanan. Nabanggit kanina na ang panonood sa mga arena at pagkaing pinamimigay ay libre. Kadalasan, ang gastusing ito ay sinasalo ng mga mayayamang citizen para makuha ang suporta ng mga mamamayan, lalo na ng mga lower class. Isa ito sa pinakamabilis sa paraan para maging makapangyarihan. Ayon nga kay Gracchus, sino mang makakakuha sa suporta ng masa ay makakakontrol sa Rome. Masasabi natin na isa ito sa pinakaunang itsura ng vote buying sa kasaysayan. Sumunod, ginamit din ng mga politiko ang mga gladiator para i-distract ang mga taong bayan sa suliraning kinakaharap ng Rome. Sa panahon ng kahirapan at kaguluhan, ang atensyon ng masa ay napupunta sa mga politiko para humingi ng solusyon sa kanilang suliranin. Sa pagkakataong ito, pinasisimulan ng mga politiko o minsan ng emperador ang mga gladiator games para pakalmahin ang gutom na masa. Nakasakit sa Roman society ang gawaing ito sa dalawang paraan. Una, malaki ang ginagastos ng pamahalaan sa mga sponsored games na ito, sanhi para lalong maubos ang kanilang kaban ng yaman. Ikalawa, imbis na masolusyonan ang mga problema, ito ay napagtatakpan lamang. Ilang mga historian din ang nagsasabi na ang mga gladiatorial games na ito ang naging sentro ng imoralidad sa lipunang Romano. Sa loob at labas ng arena, lantarang nagaganap ang sports betting o pustahan sa resulta ng labanan. At syempre kung saan merong sugal, narito din ang bisyo ng alak. Bukod dito, narito din nagaganap ang malawakang bentahan ng laman kung saan ang mga manonood ay may akses sa mga kababaihan mula sa iba't ibang parte ng imperyo. Sa pagpasok ng 2nd century AD, ang presyo ng gladiator ay tuloy-tuloy na tumaas at hindi na nakontrol. Ang isang basic gladiator ay nagkakahalaga ng 1,500 denarii, katumbas ng 6 na taong sahod ng isang ordinaryong sundalo. Samantala, ang sikat na gladiator naman ay umaabot ng 4,000 denarii, katumbas ng 10 taong sahod ng isang sundalo. Dahil sa napakabigat na gastusing ito, unti-unting nawalan ng gana ang mga lokal na politiko na suportahan ang mga gladiator games. Kaya naman, nalipat sa imperial government ang obligasyong isponsoran ang magastos na palarong ito. Sa pagpasok ng 3 siglo, naganap ang crisis of 3rd century kung saan hindi na muling nakabawi ang Roman Empire sa dati nitong lakas at yaman. Sa puntong ito, nagsimula ng unti-unting tumamlay ang gladiatorial culture. Kasabay ng panahong ito, nagsisimula na ding lumaganap ang isang bagong relihiyon sa Rome. Ito ang Kristyanismo. Marami sa mga Christian preacher ng panahon na ito ang bumatikos sa mga Kristiyanong nanonood ng gladiatorial fights. Ayon sa kanila, isa itong malawakang murder at nilalagay nila ang kanilang kaluluwa sa peligro sa panonood nito. Noong 315 AD, ipinagbawal ni Constantine the Great, ang pinakaunang Christian Roman Emperor, ang pagpapapatay sa mga kriminal sa arena. Noong namang 365 AD, ipinag-utos ni Emperor Valentinian I ang pagbawas sa mga gastusin, lalo na sa mga gastusin na may kinalaman sa gladiatorial games. Sa pagsapit ng 393 AD, naging state religion ng Roman Empire ang Christianity sa pamumuno ni Theodosius I. Nagresulta ito sa lalong paghigpit sa regulasyon sa mga gladiator. At noong 404 AD, ganap nang ipinagbawal ng Roman Emperor na si Honorius ang mga gladiatorial games sa buong imperyo. Sa pagbabawal na ito, unti-unti nang naglaho ang mga gladiator sa kasaysayan. Sa kabila ng kanilang pagkawala, ang istorya ng mga gladiator ay nananatiling buhay sa kasalukuyang panahon, sa katauhan ng mga pelikula, computer games at iba pang media. Napakarami pang detalye ukol sa mga gladiator ang hindi natin naisama sa episode na ito, kaya't kung may nais kayong idagdag, ikomento lamang ito sa ibaba.
Kung naghahanap pa kayo ng iba pang historical video na mapapanood, siguraduhin bisitahin ang aming YouTube channel. Nais kong irekomenda sa inyo ang ating episode ukol sa mga Aztec. Muli, ako si Sir Ian at sama-sama nating aralin ang kasaysayan.